Mr. Silent Channel. Kabanata 76 hanggang 100. Bishuchin. 0096. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag mong ibahin ang usapan, walang tigil na sabi ni Chai Hao. Chai, huwag mong isipin na hindi makakapag-asawa ang matandang babae, maraming lalaki ang nagkakagusto sa akin. Tsaka, kung hindi dahil sa akin, makikilala mo ba si Song Xinghe? Ginulo ni Liu Shuangshuang ang kanyang buhok, puno ng pagmamataas. Si Chai Hao ay lihim na namumuhi sa kanyang puso, ngunit hindi siya nag-abala sa pag-abala sa isang hanggal na babae. Tahimik lang siyang nagkalkula kung matatapos ang kasal. Noong una ay naisip niya na si Liu Shuangshuang at Song Xinghe ay medyo malapit, ngunit who knows, si Song Xinghe ay tila hindi nagpapakatanga. Sa kabilang banda, si Du Yuner. Mas maganda siya ng ilang beses kaysa kay Liu Shuangshuang, matino at maayos ang ugali, at mukhang nagmamalasakit sina Ye Fan at Song Xinghe kay Du Yuner. Habang iniisip ito ni Chai Hao, may biglang kumatok sa bintana ng sasakyan. Sa paglingon, parehong nagulat sina Chai Hao at Liu Shuangshuang, ito pala ay isang maputi na pulis. Kung naruroon si Ye Fan, agad niyang makikilala na ito ay si Xiaobai mula sa Longya Squad. Anong klaseng pulis ito? Kasamang pulis, ano ang problema? Tanong ni Chai Hao habang binababa ang bintana ng sasakyan. Mataimtim na sinabi ni Xiaobai, pumunta ka, may itatanong ako sa iyo. Pagtatanong. Lumabag tayo sa batas. Nagtataka si Chai Hao. Hindi ikaw, iniimbestigahan namin ang isang lalaking nagngangalang Ye Fan, mangyaring tumulong, sabi ni Xiaobai na may singkit na mga mata. Nagkatinginan sina Chai Hao at Liu Shuang, ngunit hindi nagtagal ay tumango ng masigla. Ang hindi alam ng dalawa ay hindi lang sila, kundi ang iba tulad ni na Song Xinghe, Gu Jiangyan, Lei Xiaoshu, at iba pa. Ay tinanong ng pulis na ginampanan ng Longya Squad. Dahil dito, tahimik na iniisip ng isang grupo ng mga tao na maaaring may mali kay Ye Fan. Gusto ng lahat na mapalapit kay Ye Fan. Pagkatapos kumain ni na Ye Fan at Du Yuner, iginiit ng batang babae na hindi sila paalisin ni Ye Fan, kaya't pareho silang sumakay sa subway patungo sa kanilang mga tirahan. Nang bumalik siya sa Belo County, nalaman ni Ye Fan na walang tao sa bahay. Buti na lang at binigyan siya ni Tita Jiang ng susi para makapasok siya. Pagdating niya sa kanyang silid, binuksan ni Ye Fan ang computer, at pagkatapos na pumasok sa isang mailbox, ipinadala niya ang larawan ng jade pendant sa isang tao. Pagkatapos, kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero sa ibang bansa. Hindi nagtagal, isang ethereal na boses ng babae ang dumating sa telepono, nagsasalita sa Swedish. My prince, you finally contacted me. Pinipigilan ng boses ng babae ang matinding emosyon, ngunit sa halip na sumigaw, nagsalita siya ng may malinaw at eleganteng bigkas. I'm so sorry, Shuriel, labis na naramdaman ni Ye Fan nang marinig niya ang boses ng babae. 2 taon na ang nakararaan, boses na halos araw-araw niyang naririnig. Hindi, alam kong pagod ka na, at kailangan mong magpahinga, sabi ng babae. Wala ako dito, mahirap talaga para sa iyo, Sally Ye, nag-iwan ako ng sandamakmak na gulo, aasa ako sa iyo para ayusin ang mga ito, pagod na ako, nahihiyang sabi ni Ye Fan. Mabilis na sabi ni Sally, you trust me, let me be your housekeeper, it's my honor to be able to look after your house, how can I be tired? Gusto ko lang ang pagiging perpekto mo. Kung sa iyo iyon, alam kong kaya kong ayusin ang maraming bagay. Bumantong hininga si Ye Fan at muling nagtanong, lahat ay mabuti, tama ba? Sinabi ni Sally Ye na, lahat sila ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin, hindi mo pinapayagan ang lahat na pumunta sa iyo, kaya lahat ay maaaring maging abala lamang upang iwaksi ang kanilang mga iniisip tungkol sa iyo. Tumawa si Ye Fan, sumunod ka sa akin, maaari lang akong maging isang nakababatang kapatid, hayaan mo sila at gumawa ng sarili nilang paraan, kung gaano kasarap maging isang malaking kapatid. Ang pagiging nasa likod mo habang buhay ay ang pinakadakilang hangarin namin. Naiinis na sabi ni Sally Ye. Sumikip ang puso ni Ye Fan nang marinig niya ito, huminga siya ng mahabang malalim, at ngumiti, okay, tinawagan talaga kita dahil may kailangan akong suriin mo. Paki-order. Magalang na sabi ni Sally Ye. Nagpadala ako ng larawan ni Zhang Yupei sa iyong mailbox, maaari mong tingnan, at pagkatapos ay humanap ng paraan upang mahanap ang pinagmulan ng jade na ito, at makipag-ugnayan sa akin kapag mayroon kang eksaktong balita, sabi ni Ye Fan. Mabilis na sumang-ayon si Sally Ye, naiintindihan ko, hahanap ako ng isang tao na gagawa nito mismo. Hindi ako nag-aalala sa trabaho mo. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, dahil narinig niya ang paggalaw sa ibaba at mabilis niyang ibinaba ang telepono. Matapos ayusin ang kanyang mga emosyon, bumaba si Ye Fan at nakitang si Su Qingzhou at Tita Jiang ang bumalik. Ang mas ikinagulat ni Ye Fan ay mayroong Su Changping at Tung Hozhen. Ang pamilya, na napapaligiran ng isang matandang babae sa isang wheelchair, ay pumasok sa sala ng napakabagal. Ang matandang babae ay nakasuot ng marangal na kulay abo na kamiseta at puting pantalon, na may maikling kulay abo na buhok at isang maliit na sombrero na puno ng hardin. Bagamat kulubat ang kanyang mukha at hindi masyadong maganda ang kanyang kutis, makikita pa rin sa kanyang silhouette na ang ganda-ganda niya noong bata pa siya.
Hindi na kailangang magtanong ni Ye Fan na ito ay maaaring ang lola ni Su Qingzhou, si Bishuqin. Hindi nakakagulat na napaka-immortal niya, kaya mayroon siyang gene na ito mula sa kanyang lola, bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Hello lola. Ang pangalan ko ay Ye Fan, at ako ang boyfriend ni Qingzhou. Magiliw siyang sinalubong ni Ye Fan sa sandaling tumakbo siya pababa, hindi alintana ang pangit na mukha ni na Su Changping at Tung Hozhen sa likod. Isang mabait na ngiti ang ipinakita ni Bishuqin, ikaw si Ye Fan, oo, magandang bata, kumain ka na ba ng hapunan? Kumain ka na ba, lola? Tanong ni Ye Fan. Kumain din kami, sabi ni Bishuqin. Kamusta si lola, pagod na ba siya? Tanong ni Ye Fan na may pag-aalala. Umiling si Bishuqin at nakangiting sinabi, hindi ako pagod, masaya ako kapag nakikita kong may boyfriend si Xiaoshu, hindi naman ako pagod. Hindi na makapaghintay si Su Qingzhou na imulat ang kanyang mga mata nang makita niyang natural na nakikipag-chat ang lalaki sa kanyang lola. Lola, magpahinga ka ng maaga, at kailangan mong magkaroon ng pagsusulit bukas. Ang lumang bahay ng pamilya Su ay nasa Lincheng, na mahigit 200 kilometro ang layo mula sa Huahai. Para kay Bishuqin, hindi madaling bumalik sa Huahai sakay ng kotse. Ngunit sinabi ni Bishuqin, Xiaoshu, bakit ka nagpapahinga ng maaga? Gusto pa rin ni Lola na makipag-chat kay Ye Fan. Maasim na sinabi ni Tung Hozhen sa likuran, isang kawawang bata, ano ang dapat pag-usapan, at hindi ko alam kung kailan siya lalabas sa tarangkahan ng bahay ni Su. Nang marinig ito, lumingon si Bishuqin at malamig na sumangot, Azan, ang iyong biyenan ay isa ring mahirap na bata noon at nagsimula sa simula. Ibig mo bang tingnan ng lalaking pinakasalan ng aking matandang babae? Namutla ang mukha ni Tung Hozhen, at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo para aminin ang kanyang pagkakamali, Nay, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pagkalipas ng napakaraming taon, talagang wala akong masyadong pag-unlad. Bumantong hininga si Bishuqin at nagtanong, nasaan ang anak ni Wei Ming? Ang half-brother ni Su Qingzhou ang nagtanong. Su Wei Ming. Lalong naging pangit ang mukha ni Tung Hozhen, at nahihiyang sinabi niya, ang aming pamilya Wei Ming. Kamakailan, naging abala ako sa pagtatanggol sa thesis, kaya wala akong oras na pumunta. Joke lang, hindi nag-aaral sa ibang bansa, Huahai University lang. Pag-uwi ko bilang lola, pumupunta lang siya para makita at hindi niya naiintindihan ang mga patakaran. Kumunot ang noo ni Bishuqin, puno ng dissatisfaction color ang mukha niya. Kabanata 0097 Wheel 0097. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Tung Hozhen para sa kanyang anak, hindi, Nay, nami-miss ka ng aking Wei Ming, at palagi niyang sinasabi ang pagpunta sa aking bayan upang samahan ka, ngunit masyado akong abala. Huwag kang magsasabi ng magagandang bagay para sa kanya, at bumalik sa iyong bayan. Wala man lang akong tawag sa telepono. Bakit mo ako iniisip? Sinabi ni Bishuqin, inabot niya at hinawakan ang braso ni Su Qingzhou sa tabi niya, marahang hinawakan ang kamay ng kanyang apo, at sinabing, tingnan mo si Xiaoshu, isang batang babae. Ang Jinxiu Group ay pinamahalaan na sa maayos na paraan. Siya ay sobrang abala, at siya ay tumatawag sa akin bawat linggo, maaari bang maging abala si Wei Ming sa kanya? Sina Tung Hozhen at Su Changping ay parehong yumuko at bumantong hininga, alam nilang walang silbi na ipaliwanag ito ngayon. Nay, talagang ignorante ako kapag bumalik ako para turuan siya, sinisi ni Su Changping ang sarili. Sinabi ni Bishuqin, bumalik kayong lahat, dito ako nakatira ngayong gabi. Nay, wala ka na talagang iniisip. Inayos ko na ang kwarto para sa iyo, medyo naaagrabyado na sabi ni Su Changping. Nandoon pa rin ang anak, ngunit nakatira ang matandang babae sa bahay ng apo. Kapag kumalat ang salitang ito, hindi ba parang napaka-unfilial ng anak niya? Ngunit hindi sinasadya ni Bishuqin na makipagtawaran, maaari kang manirahan kahit saan ko sabihin, at dapat kang pumunta at disiplinahin ang iyong mga anak. Si Su Changping at ang kanyang asawa ay walang magawa. Nag-aalalang tumingin si Tung Hozhen kina Su Qingzhou at Ye Fan, halatang natatakot sa gagawin sa kanila ng matandang babae. Pagkaalis ng kanyang anak at manugang, ngumiti si Bishuqin at sinabing, Yuaner, tulungan mo ako sa silid. Magandang ginang, sagot ni Tia Jiang. Noon lang nalaman ni Ye Fan na ang tunay na pangalan ni Tita Jiang ay Jiang Yuan, at siya ay medyo literary. Ang tanging kwarto sa unang palapag ng mansyon ni Su Qingzhou ay para sa matandang babae, upang madaling makapasok at makalabas si Bishuqin. Nang makitang pumasok si Lola sa silid, nagtanong si Su Qingzhou, sinabi ba ni Dr. Runida kung saan susuriin? Tumango si Ye Fan at sinabing, nasa Huahai University Affiliated Hospital lang. Mukhang magbibigay siya ng talumpati sa universidad bukas ng umaga, at pagkatapos ay pupunta siya sa ospital pagkatapos nito. Well, tumingin si Su Qingzhou sa lalaki na may komplikadong mga mata, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at bumulong, salamat sa pagkakataong ito. Nakita ni Ye Fan na kinulayan ng pula ang pisngi ng babae, at hindi niya maiwasang magbiro, matandang mag-asawa, salamat. Sino ang mag-asawa mo? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Biglang lumingon si Su Qingzhou at pinandilatan ang lalaki, ang taong ito ay nagiging mas advanced.
Sa sandaling ito, lumabas si Tita Jiang sa silid at nakangiting sinabi, Miss Ye-fan, pinapasok ka ng matandang babae, may sasabihin ako sa iyo. Medyo natarante silang dalawa, lalo na si Su Qingzhou, na kanina lang nag-chat kanina, bakit may sasabihin pa si Bishu Qin? Pagkapasok sa kwarto, nakita niyang nakahiga na si Bishu Qin sa kama, pagod na pagod ang mukha. Sa katunayan, alam ni Ye-fan sa unang tingin na ang matandang babae ay umabot na sa advanced stage ng pancreatic cancer, at malapit na ang kanyang deadline. Bagamat hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng sakit, ayon sa kanyang medikal na sentido komon, wala talagang magagawa si Roonidas para kay Bishu Qin maliban kung may ilang bagong teknolohiya o milagro. Lola, bakit hindi ka pa rin nagpapahinga? Ano pa ang kinalaman mo sa akin? Umupo si Su Qingzhou sa gilid ng kama at nagtanong. Kinagat ni Bishu Qin ang kanyang mga labi at ngumiti, huwag magmadaling magpahinga, gayunpaman, magpapahinga ako sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito, biglang uminit ang mga mata ni Su Qingzhou, Lola, magiging maayos ka. Oo, makikita ko si Dr. Roonidas bukas, siya ang pinakamahusay na doktor sa mundo, ngunit dalubhasa siya sa pagpapagamot sa maharlikang pamilya at sa pinakamayayamang tao sa mundo, dapat may paraan siya para pagalingin ka. Hindi gaanong nakipagtalo si Bishu Qin, ngunit inabot niya ang kamay ni Su Qingzhou at nagtanong, kung gusto mong mabuhay pa si Lola, kailangan mong bigyan ng pag-asa si Lola. Pag-asa. Nagtaka si Su Qingzhou, ano ang dapat abangan? Ngumisi si Bishu Qin kay Ye-fan, kung pareho kayong makakakuha ng sertipiko ng kasal sa lalong madaling panahon, inaasahan ni Lola na magkaroon ng mga apo, kaya syempre hindi mo gustong umalis ng masyadong nagmamadali. Lola, namula si Su Qingzhou at nagmamadaling umiling, ano ang sinasabi mo? Hindi ko siya pakakasalan. Medyo natigilan din si Ye-fan, medyo mabilis ang progress, wala pang isang buwan silang magkakilala. I was joke about old couples just now, kaya dapat matupad. Kumunot ang noo ni Bishu Qin, huwag kang mag-aasawa. Kung hindi ka mag-aasawa, naghahanap ka lang ba ng boyfriend para lokohin si Lola? O talagang katulad ng sinabi ni Tung Hozan, naghahanap ka ba ng fake boyfriend? Ayoko. Nagmamadaling itinanggi ni Su Qingzhou, ako. Si Ye-fan at ako ay tunay na magkasintahan at kasintahan. Dahil ito ang kaso, maaga o huli, kailangan mong makuha ang sertipiko. Maaari mong makuha ito ng maaga, at ang kasal ay maaaring isagawa sa ibang pagkakataon, ngunit ito ay magbibigay sa Lola ng isang bagay na inaasahan, sabi ni Bishu Qin. Si Su Qingzhou ay nagmamadali, lumingon siya kay Ye-fan, ang walang hiyang lalaking ito ay nakatingin pa rin sa kanya ng nakangiti. Gusto niya ba talaga siyang pakasalan? Si Su Qingzhou ay nababaliw. Sa katunayan, hindi alam ni Ye-fan kung ano ang sasabihin. Sabihin mong hindi. Tiyak na hindi tama iyon. Sabihin ang katapusan. Mukhang hindi tama iyon. Kaya, tahimik lang nahihintayin ni Ye-fan ang resulta. Lola, ngayong wala ka na sa mabuting kalusugan, wala na tayong oras para magpakasal. Hintayin natin na gumaling ang iyong kalusugan, at saka natin ito isasaalang-alang. Si Su Qingzhou ay makakahanap lamang ng mga dahilan hanggat maaari, ang pag-unlad ng mga bagay ay hindi niya kontrolado. Hindi ko akalain na sa sandaling sinundo ko ang aking lola, hihilingin sa akin na kumuha ng lisensya sa pag-aasawa. Medyo malungkot ang mukha ni Bishu Qin, sa tingin mo ba ay may sakit ang matandang babae ko at magulo ang utak ko? O sa tingin mo ba ay demensya ako? Huwag kalimutan na ang Jinxiu Group ay itinatag namin at ng iyong lolo, ang iyong lola. Kahit matanda na ako, hindi ako ganoon kadaling lokohin. Si Su Qingzhou ay nagpakita ng pambihirang hitsura ng hinaing at pagkamahiyain, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, ang lakas ng loob kong lokohin ka. Xiao Shuo, huwag kalimutan na si Lola ang kasalukuyang pinakamalaking shareholder ng Jinxiu, at ang aking 32% ang mga share ay higit pa sa iyong 19% at ang pinagsamang 7% ng iyong ama, sabi ni Bishu Qin. Tumango si Su Qingzhou, alam ko. Nagulat si Ye-fan. Hindi niya namalaya na talagang kontrolado ni Bishu Qin ang ganoong kalaking bahagi. Ang lola pala ang tunay na behind-the-scenes boss ng Jinxiu. Ang iyong 19%, kasama ang 32% sa aking mga kamay, ay nagdaragdag ng hanggang 51% na siyang susi sa pagkontrol sa Jinxiu Group. Noong umalis ang lolo mo, malinaw na malinaw ang sinabi niya sa akin, kung maisasara mo ito sa akin kung ikakasal ka at bubuo ng pamilya sa harap mo, ang 32% ng shares ay ibibigay sa iyo. Kung ayaw mong magpakasal, ang 32% ng shares ay may iwan sa iyong ama at ipapasa sa kanya, sabi ni Bishu Qin. Ano? Pagkaraang marinig ito ni Su Qingzhou, nagsalubong ang kanyang mga kilay, Lola, hindi naman sa ako ay sakam sa pera, ito ay dahil alam mo na ang aking ama ay hindi kayang pamahalaan ng napakaraming ari-arian. At kung makarinig siya ng paninirang puri ng isang tao, pagdating ng panahon malamang na ang mga bahagi ni Jinxiu ay mahuhulog sa mga kamay ng mga taong may lihim na motibo. Hindi ito ang gusto kong i-manage, pera at iba pang bagay, buhay o kamatayan o hindi, ang dahilan kung bakit ipinaliwanag ito ng lolo mo ay para hilingin sa iyo na magpakasal ng masunurin, magkaroon ng anak. Iyong anak, ayos lang ang lahat, pero ayaw niyang makihalubilo sa mga tao.
Ang pinaka-inaalala niya ay ang pagpapatuloy ng bloodline ng aming pamilyang Su, sabi ni Bishuchin. Ang mukha ni Su Qingzhou ay nagtataka. Hindi niya inaasahan na ang kanyang lolo na si Su Yuwei ay magkakaroon ng ganoong babala bago siya mamatay. Kabanata 0098 Ang huling sandali. 0098. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil gusto kong makahanap ka ng lalaking magugustuhan mo, kaya sabi ng mga magulang mo, gusto daw tayong pakasalan ng anak ng pamilya Zing, pero wala akong sinabi, gusto ko lang makita ang sarili mong kagustuhan. Ngayon, dahil kayo ni Ye Fan ay nagmamahalan sa isa't isa, lohikal kung mapapangasawa ka. Mahigpit na sinabi ni Bishuchin, hindi ka pinilit ni Lola na maghanap ng mapapangasawa, si Ye Fan ang iyong kasintahan. Ako. Hindi nakaimik si Su Qingzhou, malapit na siyang umiyak, paano niya ito ipapaliwanag? Tulad ng sinabi ko, nakiusap na ako sa isang tao na humawak ng dokumento para sa paglipat ng mga shares. Ito ay pinirmahan ng iyong pangalan o pangalan ng iyong ama. Depende ito sa kung ano ang plano ninyo ni Ye Fan. Pagkatapos magsalita ni Bishuchin, tahimik niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ibig sabihin ay maaaring lumabas ang dalawang kabataan. Walang pagpipilian si Su Qingzhou kundi ang umalis sa silid kasama si Ye Fan. Diretso si Su Qingzhou sa study sa ikalawang palapag, at sumunod si Ye Fan. Nang makitang nakasimangot ang babae, nagtanong si Ye Fan, Qingzhou, hindi naman talaga tayo magpapakasal, di ba? Ang ganda ng iniisip mo. Inikot ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at galit na sinabi. Mapait na ngumiti si Ye Fan, hindi ko sinasadya iyon, at syempre ayoko. Sino ang nakakaalam, ang mga salitang ito ay may ibang lasa sa pandinig ni Su Qingzhou, na para bang hindi bihira ang mga lalaki na pakasalan siya. Bakit, parang hinahamon mo ako? Nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang laway at ngumiti ng pilit, hindi, kasing ganda mo ang isang engkanto, at isa kang mayaman na babae. Kailangan kong linangin ang panghabang buhay na pagpapala para mapang-asawa ka. I-save mo, sino ang mas mayaman? Hindi mo pa alam. Hindi nakalimutan ni Su Qingzhou ang tumpok ng mamahaling damit ni Ye Fan, at malamig na bamantong hininga, at hindi ko kilala si Master Eric, napakalaking tao gaya ni Dr. Runida. Sa huli, hindi pa rin kita maabot. Nagmamadaling iwinagayway ni Ye Fan ang kanyang kamay, Mr. Su, nasa labas ka na, sarili mo na ang lahat, mga kaibigan lang. Sinong kasama mo? Sigaw ng babae. Oh, papunta na ako. Huwag kang magtaka. Malapit nang bumagsak si Ye Fan. Karaniwang malamig ang tita na ito, bakit parang kumakain ng dinamita ngayon? Magpakasal sa ganyang ugali bilang asawa, hindi talaga matiis ng mga ordinaryong tao. Ngunit, ito ay medyo kapana-panabik. Habang pinag-iisipan ito ni Su Qingzhou, lalo siyang naaagrabyado, at naramdaman niyang lahat ng masama ay nangyari sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata, sinipsip niya ang kanyang ilong, determinadong huwag hayaang umiyak, at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, lumabas ka, magtatrabaho ako. Trabaho pa naman. Buong araw kang abala ngayon, bakit hindi ka magpahinga ng mas maaga? Hindi na kinaya ni Ye Fan. Matigas na sinabi ni Su Qingzhou, sa kalagitnaan ng negosyo mo. Lumabas ka. Napabuntong hininga si Ye Fan at walang pagpipilian kundi ang lumabas ng study. Nang isara niya ang pinto, sinulyapan niya si Su Qingzhou, na nasa trabaho na may seryosong ekspresyon. Bagamat marami mula sa pananaw ng mga tao, ginagamit ni Su Qingzhou si Jingxiu para kumita ng pera. Siya ay isang profesional na manager na inayos ng matandang chairman. Siya ay isang malamig at walang awa na makinang kumikita ng pera. Gayunpaman, kung wala talaga siyang nararamdaman at walang pagmamahal sa kumpanya, paano siya magiging ganito? Magtrabaho ng husto. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung mahulog si Jingxiu sa mga kamay nitong Hosen, masyadong nakakaawa ang babaeng ito na nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya araw at gabi. Sa silid ni Bishuchin, tinakto ni Tia Jiang ng kubrekama ang matandang babae. Ma'am, lalabas na po ako, magpahinga ng maaga. Gayunpaman, idinilat ni Bishuchin ang kanyang mga mata at sinabing, You honor, Ye Fan. Talagang kaya nilang protektahan si Xiaoshu. Tatalikod na sana si Tia Jiang nang marinig niya ito at muling tumango at sinabing, Oo, kahit na hindi ko rin makita ang kanyang pinanggalingan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan, hindi siya simple. Masasabi mong hindi siya simple, tapos parang mali. Nabalitaan ko na nagkagulo ang clan, at hindi ko magagarantiya na kakalat ito sa atin. Ako ay isang matandang babae, at ako ay tahimik kapag ako ay namatay, ako ay natatakot na ang aking anak at si Xiaoshu ay nasaktan ng iba. Nang makilala ni Xiaoshu si Ye Fan, ito ay dahil sa espiritu ng matandang lalaki sa langit kaya niya ito pinili para sa kanya, sabi ni Bishuchin ng maluwag. Nag-alinlangan si Tita Jiang, at sinabing, bagaman may kakayahan si Ye Fan, may maliit na problema ang batang ito, marahil. Oh, anong meron? Bumulong si Tita Jiang, hindi siya masyadong tapat, parang kasama siya sa kumpanya. Nakipag-ugnayan ako kay Minister Feng ng pribado, at sa huling pagkakataon na nakita ko si Minister Feng, may naamoy ako, at hindi ko alam kung ano ang iniisip ng babae. Feng Yueying. Oo. Ang babaeng iyon ay ipinanganak na mabuti, at ang batang ito ay maaaring ituring na isang visionary,
Tumawa si Bishuchin, gayunpaman, kung gusto niyang makatabi ni Ye Fan, kailangan niyang maging isang maliit na babae, o hayaan siyang umalis. Nang marinig ito ni Tita Jiang, nagtanong siya, Madam, ang ibig mo bang sabihin ay pumayag ka sa kanila? Bahagyang natawa si Bishuchin nang marinig niya ito, mga lalaki, lalo na ang mga may kakayahan, ang ilan ay tapat. Ang patay na matandang iyon, hindi ba nakakabaliw noong siya ay bata pa? Ito, Yuaner, mas alam mo. Habang sinasabi niya iyon, tumingin sa gilid si Bishuchin kay Tia Jiang na may kasamang mapaglaro. Agad na lumuhad si Tita Jiang sa lupa at nagkasala, Madam, pasensya na. Para sa'yo. Sige, matanda na tayong lahat, ikaw at ako ay parang magkapatid, ilang dekada na, kung gusto mong sisihin ang matanda. Ikaw, wala akong opinyon, kung ilalagay mo ito sa ibang babae, baka ako ay talikuran siya, nakangiting sabi ni Bishuchin. Pinunasan ni Tita Jiang ang kanyang mga luha at gumalaw, nakikita ito ni Mrs. Exie. Sa ibang araw, makikilala ko ang babaeng may apelyidong Feng at ipapaalam sa kanya ang kanyang pagkakakilanlan. Para kay Ye Fan. Kung may kakayahan siya, ito ay ang kakayahan niyang magkaroon ng mas maraming babae sa paligid niya. At saka, ang Xiaoshu natin ay hindi fuel-efficient lamp. Kung pipiliin niyang pakasalan si Ye Fan, magkakaroon siya ng sarili niyang paraan para makitungo sa ibang mga babae, at hindi ito dapat pangalagaan ng ating nakatatandang henerasyon. Sabi ni Bishuchin. Tumango si Tita Jiang, napakatotoo ng sinabi ni Madam, at iniisip ko rin na hindi sila mga bata, lagi silang gumagawa ng sarili nilang mga desisyon. Yuaner, bumangon ka na, wala na akong masyadong oras. Sa hinaharap, ang aking hindi tunay na anak at si Xiaoshu ay aalagaan mo. At tubiling isinuko ni Bishuchin si Authentic. Tumayo si Tita Jiang at sinabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso, Madam, siguradong babantayan ko ang pamilya Su hanggang sa huling sandali. Pagkatapos, bumalik si Ye Fan sa kanyang silid, tinawagan niya si Feng Yueying at nagtanong tungkol kay Feng Xiaowei. Si Feng Yueying ay nasa magandang kalagayan sa telepono at sinabi na si Florica ay may tiyak na kumpiyansa at maaaring gisingin si Feng Xiaowei, at magpapadala siya ng isang tao na magdadala kay Feng Xiaowei sa magnesium sa umaga kinabukasan. Nalaman din ni Feng Yueying ang tungkol sa Florica sa pamamagitan ng pagsuri sa impormasyon. Si Rika ay nagmula sa nangungunang ospital sa mundo, na matatagpuan sa Rochester, Minnesota, Mayo Medical Center. Ito ay maaaring ilarawan bilang ang banal na templo ng medisina, kung saan ang mayaman at maraming maharlikang pamilya mula sa buong mundo ay nagpapagamot. Ang Florica ay Mayo Medical Center. Ang honorary dean ng Austrian Medical Center ay namamahala sa ilang mga research center. Ang kanyang katayuan sa medikal na mundo ay maaaring isipin. Kaya naman, naging mausisa si Feng Yueying tungkol sa nakaraan ni Ye Fan. Kabanata 0099 Hindi makakaalis. 0099. Kinaumagahan, hindi pumasok sa trabaho sina Ye Fan at Su Qingzhou, ngunit dinala si Bishuchin sa affiliated hospital ng Huahai University. Dahil mga alas 10 bago matapos ang talumpati ni Runida, maraming tao ang naghintay sa VIP ward ng ospital. Tinanong ni Bishuchin ang nakaraan ni Ye Fan ng may malaking interes, kasama ang kanyang bayan, ang kanyang mga magulang, kung saang bansa siya napuntahan, anong trabaho ang kanyang ginawa, at iba pa. Si Ye Fan ay karaniwang gumawa ng isang grupo ng mga bagay, ngunit si Bishuchin ay tila pinaniwalaan ang lahat at nanatiling nakangiti ng magiliw. Biglang dumating sa ward ang isang matangkad na binata na may kaaya-ayang kutis na nakasuot ng Fendi Little Devil t-shirt, ang buhok na tinina ng silver gray. Pagkapasok niya, ang binata ay nagpakita ng nasasabik na ekspresyon, Lola. I miss you. Oh, nandito na si Wei Ming. Bahagyang ngumiti din si Bishuchin. Sa kabilang banda, inilagay ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at hindi ibig sabihin na kumustahin, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan si Su Weiming. Mukha namang mabait ang batang ito, pero sayang ang mukha at mahina ang katawan. Dapat niyang sakta ng mga babae sa kolehiyo. Tumingin si Su Weiming kay Ye Fan at nakangiting sinabi, ito ang boyfriend na hinahanap ng kapatid ko, o ang magiging bayaw ko. Casual na binati siya ni Ye Fan, hello. Pumunta si Su Weiming sa kama ng ospital, binati si Bishuchin at sinabi ang maraming bagay upang pasayahin ang mga matatanda. Sinabi ni Bishuchin, paano ka naghahanda para sa pagtatanggol sa thesis? Kailan mo balak pumunta sa kumpanya para sa isang internship? Hayaan ang iyong kapatid na babae na ayusin ang isang grassroots position para sa iyo. Sumimangot si Su Qingzhou, mukhang hindi masaya. Sinabi ni Su Weiming na medyo nagsusumamo, Lola, ako ang lahat ng young master ng pamilyang Su. Hindi na kailangang pumunta sa grassroots para sa isang internship. Bakit hindi mo ako bigyan ng ilang daang milyon at magbubukas ako ng kumpanya ng pamumuhunan? Huli, wala ka talagang karanasan sa trabaho, paano ka magsisimula ng kumpanya? Bishuchin ay binigyan siya ng patagilid na tingin. Hindi bale, diretsyong naging presidente ang kapatid ko, hindi ba maganda ang trabaho niya? Maraming mga tiyuhin sa kumpanya na maaaring magbigay sa akin ng payo. Mabilis akong natututo, sabi ni Su Weiming.
Ngunit hindi pa rin pumayag si Bishuchin, hindi ito para sa talakayan. Maaari kang lumabas para maghanap ng trabaho mag-isa, o pumunta sa grassroots level at magsimula ng negosyo. Pinatunayan ng iyong kapatid na babae ang kanyang sarili sa kolehiyo at gumawa ng unang pot ng ginto sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga stock ng mag-isa. Pagkatapos ay binuksan ko ang kumpanya. Sa huli, ibinento ko ang kumpanya at kumita ng 200 milyong yuan, kaya nakumbinsi namin ng iyong lolo ang lahat na hayaan siyang direktang maglingkod bilang pangulo. Pero iba ka. Masyado kang mapaglaro at hindi hinahasa ang iyong kakayahan. Maaari ba kitang bigyan ng mahalagang posisyon? Pilit na ngumiti si Su Weiming, at saka bamulong, Lola, gagraduate na ako sa kolehiyo sa susunod na taon, kailan mo ako bibigyan ng shares ng kumpanya? Nagunat ng kamay si Bishuchin, tinapik niya ang ulo ni Su Weiming, Little Slicker, iniisip mo ang shares ni Lola. Kung gusto mong ipasa ito sa iyong ama at sa iyong kapatid na babae, hindi mo ito turn. Naging balisa si Su Weiming, Lola. Hindi mo ito magagawa. Eccentric. Ikakasal na ang kapatid ko sa malaot madali, ngunit ako ay sarili mong apo. Ang aking kapatid na babae ay nakakuha ng 19% at wala akong nakuha kahit isang puntos. Ang iyong baon ay 10,000 sa isang buwan, o kahit isang dosina o higit pa. Juan, bakit gusto mo ng maraming pera? Malungkot na sabi ni Bishuchin. Ako. Pinigil ni Su Weiming ang galit sa kanyang mga mata, ibinaba ang kanyang ulo at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, kung gayon, nasa Lola na ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, lumapit si Su Weiming kay Yefan, tinapik si Yefan sa balikat, at sinabing, bro-in-law. Sumama ka sa akin sa paglalakad. Natigilan si Yefan, napakapamilyar ng batang ito, talagang tinawag niyang brother-in-law. Maingat na sinabi ni Su Qingzhou, Su Weiming, ano ang gusto mo? Ay, dear ate, mag-chat kami ng bainan ko at magkakilala, hindi ka ba masaya? Palaging may mga lalaki sa pagitan naming mga lalaki. Ito ay paksa ng talakayan, natatawang sabi ni Su Weiming. Sinabi ni Bishuchin sa kama, Yefan, tinawag ka ni Weiming, lumabas ka lang. Anyway, hindi pa dumarating si Dr. Roonidas. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, okay, saan tayo pupunta? Sumama ka na lang sa akin, sabi ni Su Weiming, at nanguna at lumabas. Bakas sa mukha ni Su Qingzhou ang pag-aalala, at nang umalis silang dalawa sa ward, pumunta siya sa gilid ng kama at bamulong, Lola, nakita mo na ba si Su Weiming na ganoon? Nasa mga mata niya lang ang bahagi ng Jinxiu Group, at wala siyang pakialam sa katawan mo. Alam ko, puno ng kalungkutan ang mga mata ni Bishuchin, ngunit ngumiti pa rin siya at sinabing, pero kahit ano pa man, kapatid mo rin siya, apo ko, di ba? Isang masalimuot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Su Qingzhou, huwag tumingin sa malayo, huwag magsalita. Sa kabilang side, ang likod na parking lot ng ospital. 2 beses na sinundan ni Yefan si Su Weiming at nakarating sa isang berdeng daanan sa tabi ng parking lot. Bro-in-law, bakit mo ako dinala dito? Nakangiting tanong ni Yefan. Fuck you. Sino ba ang bayaw mo? Pinandilatan ni Su Weiming si Yefan na may malungkot na ekspresyon. Ngumiti si Yefan, hindi mo ba tinawag ang aking bayaw? Tapos tinawag niya yung 2 baho. Baliw ka ba? Akala ko talaga isa kang kawawang walang pera at walang kapangyarihan. Pwede ba kitang maging bayaw? Inilagay ni Su Weiming ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon, ang kanyang mukha ay mayabang. Bulong ni Yefan sa kanyang puso, ang taong ito ay talagang masama, at ang kanyang IQ ay hindi masyadong maganda. Born to the same father, bakit napakalaki ng agwat ng utak ng magkapatid? Lumabas ka sa akin para lang sabihin ito. Nakangiting tanong ni Yefan. Buong pagmamalaking itinaas ni Su Weiming ang gilid ng kanyang bibig, oo, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking matandang kapatid na babae ay para sa batang Panginoon ng pamilya Zing, at dapat siyang magpakasal. Kaya, kung matalino ka, umalis ka kaagad sa Huahay, at huwag mo nang hayaang muli ang young master na ito. Nakikita kita. Nagkibit balikat si Yefan, mahal na mahal namin ng kapatid ko ang isa't isa, bakit kailangan mong makinig sa iyo? Malamig na sumangot si Su Weiming, maaari kitang alisin sa aking ama. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Su Weiming ang kanyang mobile phone, nag-dial ng numero, at sumigaw. Sa mga tao doon, halika rito. Dumating ang 2 matangkad na lalaki, nakasuot ng puting kamiseta, terno at pantalon, at may suot na mga kagamitan sa komunikasyon sa kanilang mga tainga. Both of them are my bodyguards. They used to be from the Special Forces. It will take you a few minutes to get rid of a guy like you. Are you afraid? Ngumiti ng masama si Su Weiming. Samandal siya sa 2 bodyguard. Medyo nakaka-intimidate. Nagtataka na sinabi ni Yefan, hiniling mo sa bodyguard na bugbugin ako, kaya hindi ka natatakot na sabihin ko sa iyong kapatid at lola. Nagdemanda ka. Naalis na kita sa negosyo ngayon, paano kung kasuhan mo ako? Baka ikaw. Isang tagalabas, kaya pa nilang makitungo sa mga kamag-anak ko. Tumawa si Su Weiming. Mukhang namangha si Yefan, mukhang hindi ka tanga, may isip mo pa rin ito. Kaoni.
Ikaw ay tanga, ang Tolaka ay gustong kumain ng karne ng sisni, at naglakas loob kang sirain ang kasal ng ating pamilyang Su at ng pamilyang Zing. Ang young master na ito ay ang future master ng pamilya Su, ang mabangis na pinsan ni Su Qingzhou, paano niya ito sasamantalahin? Ako. Babalaan ka sa huling pagkakataon, aalis ka ba? Marahas na tanong ni Su Weiming. Kabanata 0100 Ano ang ihahanda? 0100. Malungkot ang mukha ni Ye Fan, sabi mo okay lang para sa akin, pero masyado ka nang lumayo para sabihin yan tungkol sa kapatid mo. Haha, natututo ka pang protektahan ang mga bulaklak. Ba, gusto lang siyang tawagin ng young master na ito na wild breed. Ikaw. Bago siya matapos magsalita, biglang nakakita si Su Weiming ng bulaklak sa harapan niya. Aray! Nakita ko ang katawan ni Su Weiming na gamulong diretso sa lupa, tinakpan ang kanyang bibig at pisngi, sumisigaw sa sakit. Hindi alam ni Ye Fan kung kailan siya sumugod at sinampal sa mukha ang bata. Bagamat hindi siya gaanong nagpapwersa, sapat na iyon para sa isang layaw na anak tulad ni Su Weiming. Kung ikukumpara sa kapatid mo, mabuti kang tao. Mas mabuti kung hindi ka papatayin, sabi ni Ye Fan na walang ekspresyon ang mukha. Itinuro ni Su Weiming si Ye Fan na may luha sa kanyang mga mata, patayin siya. Patayin ang isang ito. Ang dalawang bodyguard ang nag-react at inatake si Ye Fan mula kaliwa hanggang kanan. Ngunit hindi umimik si Ye Fan, at sinipa ang dalawang bodyguard ng maaga gamit ang isang paa sa kaliwa at isa sa kanan. Bangbang, 2 beses. Tulad ng mga kanyan, ang dalawang bodyguard ay lumipad ng paurong at nahulog sa mga palumpong ng boxwood, na dumura ng acid water sa lupa. Ang mga bodyguard ay tumingin kay Ye Fan ng may takot. Sinipa na sila bago pa sila makakita ng malinaw. Ito ay hindi kapanipaniwala. Lumapit si Ye Fan kay Su Weiming, hinawakan ang kwelyo ng bata, binuhat siya, at malamig na tiningnan siya. Nang makita ni Su Weiming ang nagyayelong mata ng lalaki, nakakabasag ng buto, nakakatakot na parang isang itim na demonyo, sa sobrang takot niya ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Big, kuya, nagkamali ako. Huwag mo akong patulan. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, tandaan, walang gamot para sa panghihinayang sa buhay, kung mali ang pipiliin mo, ito ay isang panghabang buhay na pagkakamali. Pero very tolerant ako, first time ko pa lang. Babala, ngunit hinding-hindi ko bibigyan ng isang tao ng 2 pagkakataon. Maputik ang ulo ni Su Weiming, at hindi niya marinig kung ano ang sinasabi ng lalaki. Natakot na siya. Inihagis siya ni Ye Fan sa lupa, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo, sinindihan ng isa, at dahan-daang naglakad pabalik sa gusali ng ospital. Pagdating ko ulit sa ward, marami nang nakatayo sa koridor sa labas ng pinto, karamihan sa kanila ay mga hospital leaders. Malinaw na dumating si Florica sa ospital at magsisimulang magpatingin sa doktor. Sa wakas ay pumasok si Ye Fan sa ward at nakita si Su Qingzhou na nakikipag-usap kay Florica. Ngumiti si Florica at commandant nang makita siya. How about it, gusto mo bang mag-court? Humakbang si Ye Fan at nagtanong. Umiling si Florica, hindi na kailangan, tapos na ang CT, at lumabas na ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo. Nakita ko na silang lahat, at parehong lumitaw ang migratory thrombophlebitis at arterial thrombosis. Talaga, nakasimangot si Ye Fan. Nakita ni Su Qingzhou na nag-uusap ang dalawa sa Ingles, at pinag-uusapan nila ang isang grupo ng mga hindi pangkaraniwang terminong medikal, at naramdaman niyang hindi maarok si Ye Fan. Hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao ang mga salitang medikal. Bakit napakataas ng antas ng wikang banyaga ng lalaking ito? Dr. Runida, maaari mo bang ipaliwanag, ano ang sitwasyon, hindi ko maintindihan, magalang na tanong ni Su Qingzhou. Tawagin mo na lang akong Florica, babae ka ni Ye Fan, huwag kang magalang sa akin, masayang sabi ng babaeng doktor. Nahihiya si Su Qingzhou at magpapaliwanag na sana, ngunit sa harap ni Bi Shuqin, hindi ito maginhawa. Nang hihinayang sinabi ni Florica, bagaman malupit ito, sa tingin ko. Miss Su, hindi mo na kailangan pang gumugol ng oras sa paghahanap ng doktor. Ito ang pinakamahusay na paraan upang samahan ang iyong mga miyembro ng pamilya sa mga huling araw. Mahalaga. Ang mukha ni Su Qingzhou na kababalik lang sa kulay rosas ay namutla sa isang iglap. Matapos ang isang sandali ng pagkawala sa kanyang magagandang mata, napuno siya ng kalungkutan at sakit. Kahit, wala ka bang magagawa? Humingi ng paumanhin si Florica, paumanhin, doktor ako, hindi Diyos. Sa katunayan, madalas kong kailangang gamutin ang ilang hindi maaalis na sakit, kaya sa mga pasyenteng nakilala ko, 30% lang ang maaaring gumaling, at 70% ang hindi mapapagaling. Gumaling. Bagamat handa siya sa pag-iisip, nang marinig niya ang ganoong balita, malungkot na tumalikod si Su Qingzhou, nanginginig ang kanyang mga balikat. Pinagmasdan ni Bi Shuqin ang kanyang apo na humahagulgol sa dingding doon, sumasenyas, at sinabing may banayad ng ngiti, anak, halika rito, lola. Pinunasan ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, ibinaba ang kanyang ulo, naglakad patungo sa kama at umupo. Marahang hinaplos ni Bi Shuqin ang buhok ni Su Qingzhou, ngunit sa halip ay inaliw niya ang kanyang apo. Napabuntong hininga si Florica.
Sa katunayan, kahit na hindi siya dumating, maaari niyang husgahan na si Bishuchin ay may sakit sa wakas sa pamamagitan ng pagsusuri sa impormasyon. Pumunta siya dito para lang ibenta ang mukha ni Ye Fan, at para tuluyang sumuko si Su Qingzhou. Pero kung tutuusin, marami na siyang nakitang buhay at kamatayan, kaya hindi siya masyadong malilibyugan. Hindi nagtagal, nagpaalam si Florica kay Bishuchin na may ngiti, pagkatapos ay kumusta kay Ye Fan at hiniling na lumabas si Ye Fan. Naglakad sina Ye Fan at Florica sa isang balkonahe sa ospital, nagsindi ng sigarilyo, at nagtanong, aalis ka na ba? Well, aalis ako sa hapon, pero bago ako umalis, may mensahe ako tungkol sa iyo. Lorica Road. Ano? May pumasok sa laboratorio ng guro at nakita ang address ni Huahai sa isang notebook na kinuha bago mamatay ang guro. Dapat iyon ang address mo. Malamang nanalik ang iyong kinaroroonan, Florica Road. Nang marinig ni Ye Fan na ito pala ang nangyari, ngumiti siya ng mapait. Huli na para sabihin mo sa akin, ang mga agila ng unggoy ay lumapit na sa akin. Natigilan si Florica, napakabilis. Kahapon ko lang nalaman. Ang ilong ng elepante ay talagang nagdudulot ng gulo para sa akin. Bumalik ka at ayusin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang buhay, at sunugin ang maaaring masunog, upang hindi siya matahimik kapag siya ay namatay, sabi ni Ye Fan. Saglit na nag-alinlangan si Florica, at sinabing, kung gayon ang mga materyales sa pananaliksik ni Ankh. Gusto mo bang sirain ang lahat ng ito? Iningatan mo pa rin ang mga materyales ni Ankh. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, iyan ang magdadala sa iyo ng kamatayan. Ngunit iyon ang buong buhay ng guro, si Florica ay lubhang nag-aatubili. Hindi nagtagumpay si Ankh, at namatay ang puno ng elepante, kaya't isipin na lang natin ito bilang isang matamis na panaginip. Nagbuga ng usok si Ye Fan. Namilog ang mga mata ni Florica, at nagtanong siya sa mahinang boses, talaga bang nabigo ang guro? May chismis sa underground world na ibinigay ng guro ang huling resulta sa isang kaibigan, at ang tanging kaibigan na mapagkakatiwalaan ng guro ay ikaw. Dahan-daang nilingan ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin sa babaeng doktor na may malungkot na mga mata, bakit, wala ka man lang tiwala sa akin? Florica. Nabigla, alam na nalampasan niya ang linya, at mabilis na yumuko ang kanyang ulo upang humingi ng tawad, paumanhin. Aking prinsipe, curious lang ako. Curiosity, minsan hindi magandang bagay. Itinapon ni Ye Fan ang kanyang upos ng sigarilyo, tinapakan ito, tumalikod at naglakad pabalik sa gusali, fair na, pumunta sa magnesium para tretuhin ng mabuti si Xiao Wei. Oo, naging mas magalang ang tono ni Florica, at pinanood niya si Ye Fan hanggang sa hindi niya ito makita. Pagbalik niya sa ward, kakabukas lang ng pinto, at lumabas si Su Qingzhou na may normal na ekspresyon. Bilang karagdagan sa mga pulang mata, bumalik ang babae sa kanyang karaniwang pag-uugali. Tara, pumunta sa kumpanya, sabi ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan, hindi mo na kailangang samahan si Lola. I did, simpleng sabi ni Su Qingzhou, at lumabas. Pagkatapos ay maaari mo siyang samahan sandali, gayon paman, hindi ito nagmamadali, sabi ni Ye Fan. Sabay-sabay na tanong ni Su Qingzhou, hindi mo ba kailangang maghanda? Ano? Nagtataka si Ye Fan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.